Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Kabanata Entertainment. 1671. Lumaki ang mga labi ni Jack sa isang matamis na ngiti. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa pagkamit ng first grade ultimate god level. Gayunpaman, sa sandaling siya ay pumasok, tila siya ay dinala sa isang madilim na mundo. Isa-isa, ang mga bola ng liwanag ay lumutang sa kanyang harapan bago sila naglaho ng libu-libong milya ang layo tulad ng mga meteorite. Ang eksenang ito ay tumagal lamang ng isang segundo o dalawa bago ito nawala. Isang malakas na alon ng fluctuation ang kumalat mula sa katawan ni Jack at naging sanhi ng panginginig ng paligid. Napahamon ni Jack ang malakas na alon ng pagbabago-bago. Kahit sino pa ay mag-iisip kung ang ganoong malakas na pagbabago-bago ay nangyari kung hindi nila naramdaman ang lakas nito. Sabay dilat ni Jack at dahan-dahang tumayo na may kakaibang ugali. Nagbigay pa siya ng parang fake, sprightly feeling sa lahat. Nagtagumpay siya. Tiyak na nagtagumpay siya. Napakabilis niya kaya nagtagumpay siya sa loob ng wala pang 4 na araw. Halos mapatalon si Daniela sa tuwa nang makita ang ngiti ni Jack. Ngumiti si Jack nang walang pakialam. Alam niya na ito ay higit sa lahat dahil ang martial art technique ay medyo mahirap. Ito ay isang komplikadong pamamaraan na dapat gawin at nangangailangan ng maraming ugat. Kung hindi, nagtagumpay siya kanina. Anuman, dahil ang martial art technique na ito ay napakasalimuot, nangangahulugan lamang ito na ang martial art technique na ito ay isang napakataas na antas ng pamamaraan at isang mahusay na pagbot. Honey, how are you? Nagte-training pa si Father at ang iba pa. Mukhang nangangailangan pa sila ng 1 o 2 araw. Lumapit din si Selena sa kanya at malumanay na ngumiti bago siya nagpatuloy. Sa kabutihang palad, ang kuweba na ito ay medyo liblib at walang mga tagalabas na dumarating sa 2 araw na ito. Wala rin sa mga halimaw na hayop ang nakatuklas sa lugar na ito. Makakapagpahinga na kami ngayon na nakalusot ka na. Tumanggaw si Jack. Nakalusot ako. Sa wakas nakalusot na ako sa first grade ultimate god level. Nagtagal ito lalo na dahil ang bagong martial art technique na ito ay ganap na naiiba sa mga nauna at medyo komplikado. Kung hindi ito magtatagal ng ganoon katagal. Tama ka. Ang unang pagtatangka ay tiyak na kukuha ng malaking bahagi ng oras. Maaaring mas maganda ang pagsasanay sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Selena. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kumalat ang isang alon ng nakakatakot na pagbabago-bago mula sa ibang direksyon bago ito mabilis na nakuha sa sandaling ito. Natuwa si Jack at ang iba pa nang tumingin sila sa pinanggalingan ng pagbabago-bago, napansin na si Nash White ang nakalusot. Nakakamangha. Ama, isa ka na ring master sa ultimate god level ngayon. Sumili ang tuwang-tuwa sa mukha ni Jack. Kabanata 1672. With clenched fists, Nash was over the moon nang maramdaman niya ang malakas na pakiramdam na ilang beses na nadagdagan sa loob niya. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan nang biglang lumitaw sa kanyang palad ang isang hiwa ng chi. Ang chi ay sobrang aktibo at malambot na ginto ang kulay. Bahagyang namula ang kanyang mga mata nang makumpirma niyang nasa first grade ultimate god level na siya. Nako, ang sarap ng pakiramdam na nalampasan ko na sa wakas. Pakiramdam ko ay mayroon akong dagdag na lihim na pag-unawa sa piraso ng lupang ito. Tumanggaw si Nash at nagpatuloy, may kakaibang nangyari kanina. Sa sandaling pumasok ako, parang naglakbay ako sa ibang mundo. Sa lugar na iyon, sunod-sunod na dumaan sa akin ang mga bola ng liwanag na parang mga bulalakaw, bago sila nawala sa isang kisap mata. Baka isa itong mirage kapag nakapasok ako. Natigilan sa kanyang pag-amin, huminga si Jackie bago siya nagkomento, pare, ikaw. Nakita mo rin ang espasyong iyon. Nakita ko ang parehong eksena noong pumasok ako, iniisip na ilusyon iyon at ako lang ang nakakakita nito. Sino ang nakakaalam na makikita mo ang parehong eksena? Paano ito posible? Ikaw, nakita mo na rin ang parehong eksena. Huminga ng malalim si Nash sa gulat. Akala din ni Nash ay siya lang ang nakakita nito, at laking gulat niya nang makita rin ito ni Jack, dahilan para mapagod siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya at sinabing, maaaring ang mga pumasok sa first grade ultimate god level ay papasok sa lugar na iyon. Ang lugar na nagpapahintulot sa mga kaluluwa na makapasok. I'm not sure about that, but it might be the case. Otherwise, paano tayo makikitang dalawa ang iisang eksena? Nakakunot ang noo ni Jack habang nakatingin kay Alejandro at sa iba pang sumusubok. Pagkatapos ay sinabi niya, tanungin natin sila mamaya pagkatapos nilang makalusot at tingnan kung ano ang kalagayan nila. Makalipas ang kalahating oras, tumayo din si Alejandro na nakangiti, mukhang masigla at mukhang mas bata pa kay Nash. Nakalusot ka rin ba, ama? Kamangha-manghang. Mukha kang mas bata kumpara sa dati.
Tumakbo si Daniela patungo sa kanyang ama at tuwang-tuwa siyang tinitigan. Ang pinakamataas na antas ng Diyos ay isang bagay na pinangarap ng lahat, at sinubukan nila ang kanilang makakaya na hanapin ang bolang bato na iyon upang makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa pagpasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Sa katagalan, sa wakas ay nakamit nila ang pinakamataas na antas ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang kanyang ama ay may habang buhay na 200 taon. Ang kanyang ama ay nasa edad 40 pa lamang, at hanggat hindi siya pinatay ng kanyang kapalaran, may natitira siyang mga 150 taon. Sa napakaraming taon na natitira, magagawa niyang makapasok sa soul-penetrating level na pinangarap ng lahat. Haha, nakalusot ako, nakalusot ako. Nakakapanghinayang ang tunay na antas ng Diyos na ito, at nagdudulot ito ng ganap na kakaibang pakiramdam. Pakiramdam ko ay nadagdagan ng tasot na pangunawa ko sa espasyong ito. Pakiramdam ko ay kayang talunin ng aking kasalukuyang sarili ang 7 hanggang 8 sa dating ako. Tawa ng tawa si Alejandro, halata sa kanyang kilos ang kaligayahan. Hindi nagtagal ay iminuwestre niya si Nash gamit ang kanyang mga kamay ng magalang at sinabing, "Salamat, Master Nash. Salamat sa iyong mabuting hangarin sa pagbabahagi ng kopya ng martial art technique na ito sa aming pamilya Cabello. Kung hindi ko na malalaman kung makakalusot pa ako sa Ultimate God level." Kabanata 1673. Walang pakialam na ngumiti si Nash at iwinagayway ang kanyang kamay habang nagsasalita, "Master Cabello, hindi na kailangang maging magalang. Kahit na hindi namin ibinahagi sa iyo ang martial art technique na ito, naniniwala akong makakakuha ka ng isa sa kagubatan sa lalong madaling panahon upang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos ay sandali lamang. Mukhang ito ay isang kayamanan na makukuha sa lahat ng hindi mabilang na mga bagay na maaaring makuha sa lahat ng mga bagay na hindi masusumpungan, napakabilis ng martial art techniques kung hindi. Haha, baka hindi iyon. Mas comfortable tayo kapag mas maaga tayong makapasok sa Ultimate God level. Kung hindi tayo makakalaban tulad noong nakilala natin ang halimaw na maihahambing sa isang master sa first grade Ultimate God level. Ngayong nakalusot na tayo, mapipigilan natin ang kalaban kahit na hindi natin kayang talunin ang halimaw, hindi natin kaya, please." Tumawa ng malakas si Alejandro. Sa kasamaang palad, hindi niya nakilala ang alinman sa mga master sa rurok na yugto ng tunay na antas ng Diyos mula sa pamilya Cabello. Kung hindi, ang pamilya Cabello ay maaaring magkaroon ng 2 hanggang 3 master sa first grade Ultimate God level kung magsasanay sila ng sama-sama. Nakipagpalitan ng tingin si Nash kay Jack bago nila tinanong si Alejandro, "Siya nga pala, Master Cabello, may dumaan ba sa iyo at nagparamdam sa iyo na ang buong kaluluwa mo ay pumasok sa ibang espasyo nang ikaw ay pumasok sa first grade Ultimate God level?" Nagtataka namang tumingin si Alejandro kina Jack at Nash na may pagtataka na hindi alam kung ano ang pinag-uusapan nila. "Ibang espasyo? Anong espasyo?" Bumagsak ang puso ni Nash bago siya muling nagtanong. Ito ay isang espasyo na tila isang itim na kalangitan, at maraming magagaan na bola sa paligid. Ang mga bola ay lahat ng iba't ibang laki at kulay, at ito ay kumikislap lampas sa iyo na parang mga bulalakaw. Madadaanan ka nila sa isang iglap, ngunit nangyari lamang ito sa isang kisap mata bago sila nawala. "Tama, naranasan namin ito ng aking ama sa sandaling kami ay nakalusot," dagdag ni Jack. "Akala namin ay makikita ng bawat taong nakalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos ang eksenang ito. Hindi ba nakita ni Master Cabello?" "Hindi. Nakalusot ako ng ganyan." Natarante si Alejandro, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pagkaraan ng ilang sandali, ang unang elder ng pamilyang puti, si Kenneth White, ay tumayo din ng nakangiti. "Haha, ang sarap sa pakiramdam. Nakalusot ako at naging first grade Ultimate God level master. Sa wakas nakamit ko na ang Ultimate God level." Napangiti ang lahat nang makita ang excited na paraan ni Kenneth. Naunawaan nilang lahat na habang mas matanda ang isang tao, mas mataas ang kanilang mga inaasahan patungo sa pinakamataas na antas ng Diyos. Nang makita kung gaano siya naging mas bata, sumimangot si Selena, unang elder, ang puti mong buhok ay tila nabawasan ng husto. "Talaga?" Agad na kumuha ng salamin si Kenneth at sinabi pagkatapos tingnan ng detalyado, "Oo, talagang mas bata ako at mas masigla. Bagamat matanda pa ako, mas maganda ako kaysa dati. Kahit ang hitsura ko ay tumaas ng husto." Tapos tumingin siya kay Jack. Si Jack ang pinakamagaling dahil nakalusot siya sa Ultimate God level sa murang edad. Tiyak na sasabak sa soul penetrating level sooner or later ang master na tulad mo. Kayo ang tunay na nagpapanatili ng inyong kabataan. Kabanata 1674. Haha, ganito ang mga talento. Kasuklam-suklam ang mga paghahambing. Nakangiting sabi ni Alejandro kay Kenneth.
Gayunpaman, nasisiyahan na ako na nagtagumpay tayo sa pinakamataas na antas ng Diyos na maraming martial artist ang namatay bago pa man sila makalusot sa tunay na antas ng Diyos sa panahon ng kanilang buhay, higit pa sa pinakamataas na antas ng Diyos. Nakangiting tumango si Kenneth dito. Tama si Master Cabello. Bilang isang tao, kailangan nating makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Masaya na ako sa mga naabot ko ngayon. Isa pa, si MS. Selena ay isang mahuhusay na individual at may kukumpara sa tatlong mistresses ng pamilya Cabello. Sa tingin ko, malapit na siyang makapasok sa ultimate god level. Pilit na ngumiti si Selena na tumabi sa kanya. Kung tutusin, kung hindi aalisin ang kanyang sumpa, siya ay nabubuhay araw-araw. Lumipas ang maraming araw, at umabot pa ng 4 na araw ang group training. Wala na siyang mahabang oras. Kung nabigo siyang alisin ang sumpa, maaari lamang niyang hintayin ang kanyang kamatayan. Alam ni Jack ang iniisip ni Selena nang makita ang maliit ngunit mapait na ngiti nito kaya agad niyang iniba ang usapan. Nga pala, unang elder, may nakita ka ba noong pumasok ka? Natigilan si Kenneth bago siya natarantang tumugon, Young Master Jack, nakita mo rin ba ito? Akala ko nag-hallucinate ako. Nang makalusot ako, pumasok ako sa isang misteryosong espasyo na may mga magagaan na bola na may iba't ibang laki na dumaan sa akin. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Nash nang marinig ito. Kakaiba ito. Bakit nakita nating tatlo pero hindi nakita ni Master Cabello? Bahagyang nag-alala si Alejandro. I wonder if seeing the scene is a good thing or not. Nakita ninyong tatlo ang eksena at parang pumasok sa isang espesyal na lugar, at ako lang ang hindi. Gayunpaman, ang lakas ko sa pakikipaglaban ay umabot din sa first grade ultimate god level, no? Isinasantibi si Jack, pareho kayong nag-practice ng martial art technique gaya ng ginawa ko. Bakit magkakaroon ng ganoong pagkakaiba? Nagkatinginan ng lahat, hindi makabuo ng paliwanag. Sa huli, tumingin sila kina Titus at Lancelot na hindi pa nakakalusot. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na si Titus, na labis na ikinatuwa niya dahil naabot niya ang pinakamataas na antas ng Diyos sa unang baitang. Kakaiba, naharap siya sa parehong sitwasyon ni Alejandro at hindi nakita ang eksena o pumasok sa misteryosong espasyo. Tapos, Perth. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Lancelot nang imulat niya ang kanyang mga mata at walang tigil na ekspresyon. Buntong hininga, malapit na ako. Kinailangan kong mab-I-go. Nabigo si Lancelot sa paglusot sa kanyang husay sa pakikipaglaban at nasaktan din siya ng husto sa proseso. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang uminom ng healing pill at gamutin ang kanyang mga sugat. Napalunok siya sa matinding selos nang malaman niya na ang iba ay nakalusot na sa ultimate god level. 6 sa kanila ang sinubukang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, at silang 5 ay nagtagumpay maliban sa kanya, na labis ang kanyang pagkabigo. Kabanata 1675. Ngumiti si Jack at inaliw si Lancelot, huwag kang mag-alala, Third Elder. Nakapasok ka na sa pinakamataas na yugto ng totoong antas ng Diyos kanina, kaya dapat kang magpahinga ng ilang sandali at subukang makalusot muli sa susunod. Kung tutusin, ito ay isang mahusay na kaharian, at hindi ito mahahawakan kung ang lahat ay makakalusot ng ganoon kadali. Tumango si Lancelot at sinabing, tama ka. Kahit papaano may 4 na master ang White family natin sa first grade ultimate god level ngayon. Tiyak, ang pamilya natin ang nangunguna sa lahat ng puwersang pumasok sa lugar na ito. Pumalaklak si Nash habang mahinhin niyang itinutuwid, hindi kami makasigurado tungkol dyan. Kung tutusin, maraming tao ang naghiwalay, at 4 na araw na kaming na-delay dito. Sa loob ng 4 na araw na ito, lahat ay maaaring higit na magkahiwalay habang wala kaming paraan para malaman ang kanilang sitwasyon. Mayroon lamang kaming ilang daan. Tumango rin si Alejandro. Sigh. I wonder kung nasaan sina Helena at Venus. Hindi na tayo nagkita ulit sa kanila pagkatapos ng napakaraming araw na pumasok. Ngayong 4 na araw na tayong na-delay dito, may mga tao na baka lumayo pa sa loob ng 4 na araw na ito. Sana ay hindi mag-cross ang landas ni Venus at ng iba pa sa mas malalakas na individual. Mabilis siyang inaliw ni Daniela, huwag kang mag-alala, ama. Ang mga kapatid ko ay may malakas na husay sa pakikipaglaban, at magiging maayos sila hanggat hindi sila masyadong malas. Higit pa rito, ang eldest sister ay nasa peak stage na ng tunay na antas ng Diyos, at maaaring nakapasok na siya sa ultimate god level. Let's go! Medyo matagal na tayong na-delay, at 1:00 o 2:00 pa lang ng hapon. Kung lalabas tayo ngayon, dapat marami na tayong mahahanap na masiglang damo bago lumubog ang araw. Medyo marami na tayong tao dito, para magkalat tayo at siguraduhing matutulungan pa rin natin ang isa't isa. Plano kong maghanap ng masiglang damo sa elementarya para makapag-cultivate ako sa elementarya.
Ngumiti si Jack na walang pakialam at sinabing, ang mga table task sa ikalawang baitang ay maaaring makatulong na mabilis na maitaas ang antas ng mga nasa demigod o tunay na antas ng Diyos. Ultimate God level, hindi masyadong malalim ang mga epekto. Kung makakapag-cultivate ako ng mga third grade na table task sa lalong madaling panahon, malaki ang pakinabang ng mga ito sa mga nasa Ultimate God level. Ikatlong baitang. Napasinghap ng malalim si Alejandro at ang iba pa sa sinabi ni Jack. Hindi nila naisip ang mga Pildores na ganoon kataas dahil bihira silang gumamit ng third grade spirited na damo sa labas, pabayaan ang mga third grade na table task. Si Jack, sa kanyang malalim na kakayahan sa paglilinang ng mga table task, ay naging isang second grade premium alchemist bago nila ito napagtanto. Kaya niyang sabihin ang ganito dahil maaari siyang maging isang third grade alchemist nang mabilis sa kanyang masipag na pag-aaral. Nakatayo sa gilid, medyo nakasimangot ang mukha ni Selena. Alam niyang ang pagkainip ni Jack sa pagsisikap na itaas ang antas ng kanyang kasanayan sa paglilinang ng tableta ay may kinalaman sa paglilinang ng mga tabletang pang-apat na baitang upang makatulong sa pag-angat sa kanya. Sa katunayan, mahirap itong makamit, ngunit naantig siya nang makita niyang nagsusumikap si Jack para sa kanya. May pumasok sa isip ni Alejandro nang ilabas niya ang kanyang martial ring at ipinasa kay Jack. Siya nga pala, Young Master Jack, nakakuha kami ng maraming third grade spirited grass nitong mga nakaraang araw. Titingnan mo ba at tingnan kung ang alinman sa mga spirited na damong ito ay angkop para sa iyo na gamitin sa paglilinang ng mga table task? Maaari mo lang itong inumin kung oo. Pagkatapos ng lahat, wala tayong magagawang martial art technique para magsanay kaagad kung wala ka, at hindi ako makakalusot sa pinakamabilis na antas ng Diyos. Kabanata 1676, mukhang hindi ito magandang ideya, gayunpaman. Nagsumikap kayong makuha ang masiglang damo, awkward na sabi ni Jack habang pinagmamasdan niya ang masiglang damo sa harapan niya. Uy, walang masama dito. Walang kasing halaga ng masiglang damo ang kasing halaga ng martial art technique na ibinahagi ninyo sa amin. Bukod sa paraan para magsanay para sa Ultimate God level, may mga paraan din para magsanay para sa soul penetrating level sa martial art technique na ibinigay mo sa amin. Tiyak na maaabot namin ang 9th grade soul penetrating level niyan. Giit ni Alejandro na puno ng saya. Lumipad ang tingin niya kay Daniela habang makahulugang idinagdag, bukod dyan, hindi lang tayo kakampi ngayon, maaaring maging pamilya tayo sa hinaharap. Bakit natin ituring ang isa't isa bilang mga outsider? Hindi ba tama ako? Si Daniela na nakatayo sa gilid ay nahihiyang gumanti agad. Tama. Tama si Master Tebelo. Dapat magtulungan tayo, di ba? Masayang tumawa si Nash at nagpatuloy, bukod dyan, hindi ba pwedeng bigyan mo na lang si Master Tebelo ng isa o dalawa sa mga third grade pills na nilinang mo pagkatapos mong magtagumpay sa mga materyales na nakuha mo sa kanya? Totoo iyan. Kung maaari akong maging isang third grade alchemist, ang paglilinang ng mga table task ay hindi nakakapagod. Tumanggaw si Jack at tiningnang mabuti ang masiglang damo bago pumili ng 2 hanggang 3 kapaki-pakinabang na masiglang damo. Tuwang-tuwa ang mga kabelo nang marinig ang kanilang pag-uusap. Totoo na ang mga table task sa ikatlong baitang ay napakahalaga. Hindi ba magiging kapaki-pakinabang kung bibigyan sila ni Jack ng 2 hanggang 3 table task pagkatapos magkaroon ng magandang relasyon ang magkabilang pamilya? Natitiyak nila na hindi mapipigilan ang pag-unlad ng pamilyang puti kung si Jack ay naging isang alchemist sa ikatlong baitang. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang nakakita ng mga table task sa ikatlong baitang, naisip na nila kung gaano kalakas ang tableta. Ang isang third grade elementary pill ay maaaring makapagpataas ng husay sa pakikipaglaban ng isang tao ng 2 hanggang 3 grado. Kung iyon ang kaso, ang pagsasanay ng isang tao ay mapapabilis ng husto. Kung ang isang tao sa pinakamataas na antas ng Diyos ay nagsanay ng walang pangatlong grado na mga table task at umaasa lamang sa ilang masiglang damo, ang bilis ng pagsasanay ay magiging mas mabagal. Tara, tayo na. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Jack, nagsimula muli ang grupo sa kanilang paglalakbay. Tiyak na, napansin ng lahat na ang ingay ng mga taong nag-aaway kung saan-saan ay nabawasan nang lumabas sila ng kuweba, at ang ilan sa mga ito ay medyo malayo sa kinaroroonan nila. Mahirap matukoy kung ito ay mga tunog ng labanan sa pagitan ng mga martial artists dahil sa mahahalagang bagay o halimaw na hayop. Si Jack at ang iba ay napatingin sa kabilang direksyon kung saan sila nanggaling. Dumiretso sila, at lahat ay nagtamasa ng magagandang gantimpala pagdating ng gabi. Nakilala nila ang ilang halimaw na hayop sa hapon, ngunit ang mga hayop na ito ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban, sila ay karaniwang mga halimaw na hayop sa intermediate o huling yugto ng tunay na antas ng Diyos. Kaya naman, hindi na kailangang bigyang pansin ng grupo ang mga halimaw na hayop. Kabanata 1677.
upang umangkop sa bagong tumaas na lakas sa kanilang katawan at mas mahusay na kontrolin ang kanilang tumataas na enerhiya. Sina Alejandro, Kenneth, at ang iba pa ay sumugod upang labanan ang bawat halimaw na hayop na tumatawid sa kanilang landas. Ang mga miyembro ng pamilya Cabello ay magpapakita kay Jack ng ilan sa masiglang damo na nakuha nila para sa kanya upang magpasya kung alinman sa mga bagay ay angkop para sa paglilinang ng mga table task. Kung mayroon man, ibibigay nila ito kaagad sa kanya. Naalala nila kung paano sila binigyan ni Jack ng kopya ng martial art technique, at iyon ay isang pagpapala sa pamilya Cabello. Nang sumapit ang gabi at naupo na ang lahat para magpahinga, nagsimulang magsaliksik si Jack ng mga table tasks sa elementarya sa ikatlong baitang. Sa unang kalahati ng gabi, naging pamilyar siya sa lunas ng tableta at mga hakbang ng paglilinang hanggang sa maisaulo niya ang mga ito. Pagkatapos ay sinubukan ni Jack na linangin ang tableta noong gabing iyon. Sinubukan ni Jack na linangin ang mga table tasks ng 3 beses sa buong gabi at nabigo ang lahat ng 3 pagtatangka. Bagamat inaasahan niyang mangyayari ito, nalungkot pa rin siya. Ito ay dahil ang paglilinang ng pangatlong baitang elementarya na ito ay hindi lamang nangangailangan ng pangatlong baitang elementary spirited na damo bilang pangunahing sangkap, ngunit ang lunas ay nangangailangan din ng ilang pangalawang baitang masiglang damo at iba pang angkop na mga halamang gamot bilang pantulong na materyales nito sa proseso ng paglilinang. Ang pagkabigo sa paglilinang ay magpapatunay na isang malaking kawalan sa kanyang bahagi. Nangangahulugan ang 3 magkakasunod na pagkabigo ng pagkawala ng hindi bababa sa 3 3rd grade elementary spirited grass at 12 ng 2nd grade spirited grass. Paanong hindi nababalisa ang isang tao sa gayong malaking pagkalugi? Lumapit si Nash kay Jack habang dahan-dahang lumiwanag ang langit at inaliw siya. Ang paglilinang ng mga 3rd grade na table task ay dapat na hindi bababa sa 10 beses na mas mahirap kumpara sa paglilinang ng 2nd grade na mga table task. Ang pagbuti mula sa isang pangalawang grado na alchemist hanggang sa isang ikatlong grado na alchemist ay isang mahalagang pagpapabuti at maaaring ituring na isang malaking hakbang. Ang kabiguan ay hindi maiiwasan, kaya huwag mong hayaang gumana ito ng labis. Tumango si Jack. Oo, Father. Ang isang 2nd grade premium alchemist ay itinuturing ding 2nd grade alchemist, habang ang isang alchemist na maaaring magtanim ng isang uri ng 3rd grade elementary pill ay isang 3rd grade alchemist. Malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ang pagkabigo ay hindi isang malaking issue, ngunit ang pagkawala ng masiglang damo ay labis akong nahihirapan. Ayos lang. Nakakahanap tayo ng napakaraming 3rd grade spirited grass araw-araw, at marami sa mga ito ang angkop na maging sangkap sa paglilinang ng mga table task. Hangga't handa kang magsumikap, naniniwala ako na magpapatuloy kang magtagumpay at maging isang 3rd grade alchemist sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng lahat, nakita ko na ang iyong mga pamamaraan ng paglilinang sa unang pagkakataon ay mas mahusay kaysa sa unang pagkakataon. Ngumiti si Nash at mahinang tinapik ang balikat ni Jack. Samantala, abala si Daniela sa panghihikayat kay Selena. Sister Selena, huwag masyadong mag-alala, si Jack ay napakatalino sa pagsasanay at paglilinang ng mga table tasks. Alam kong malulutas niya ang itim na bahagi ng iyong mukha at aalisin ang spell na ito sa loob ng 1 taon. Nakangiting tumango si Selena bago niya kinausap si Daniela. You don't need to be so shy, you should more chat with Jack when you're free. Paano ito gagana kung patuloy kang mananatili sa tabi ko? Saglit na. Huminto si Selena bago siya marahan na nagdagdag, bagamat naniniwala din akong magsisikap si Jack na tulungan akong alisin ang spell na ito, napakabilis ng oras, at hindi madali ang paglilinang ng pang-4 na baitang intermediate na tableta. Higit pa riyan, hindi madaling makuha ang mahalagang bagay mula sa Supreme Clarity Sect sa napakaikling panahon. Kung, babae, at tiyak na aalagaan mong mabuti sina Jack at Kylie sa ngalan ko. Naputol ang ekspresyon ni Daniela sa sinabi ni Selena. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan, Selena, walang mangyayari sa'yo. Maganda ang relasyon niyo ni Jack, at hindi siya papayag na may mangyari sa'yo, kahit para kay Kylie, kailangan mong lumaban para manatiling buhay. Kabanata 1678, nakaramdam ng kilig si Selena nang makita niya ang agitated expression ni Daniela. Nakita niya kung paano hinahangaan ni Daniela si Jack at isang tunay na dalisay, inosenteng mabuting babae. Mapait na ngumiti si Selena at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kadaling sumuko. Tutal hinihintay pa rin ako ni Kylie na umuwi. Kahit anong mangyari, I'll try my best to stay alive as my parents are also at home, waiting for my return. Sinabi ko lang kung ano ang sinabi ko if ever mangyari. Ate Selena, alam kong hindi ito mangyayari. Paniniguro ng nakangisi na si Daniela habang hawak niya ang braso ni Selena. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig sila ng ingay ng mga taong nag-aaway sa lugar sa unahan nila noong hapon. Pinag-aralan ni Jack at ng iba pa ang nangyari sa malayo, at napakunot ang noo ni Jack nang mapansin niyang ang nakapaligid na grupo ay si Venus at ilang kabataan mula sa pamilya Cabello. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay miyembro din ng pamilya Cabello. Anong nangyayari? Bakit kinukulong ng matanda sa pamilya Cabello si Second Young Mistress Cabello at ang iba pa? Tanong ng nalilitong Jack na nakakunot ang noo. Sumimangot din si Alejandro. Pupunta tayong dalawa at tingnan kung ano ang nangyayari, ang iba ay maaaring pumunta mamaya. Pagkatapos umorder sa iba, lumipad siya paarap kasama si Jack. Sa ilalim ng isang malaking puno, ang pangalawang may bahay ng pamilya Cabello, si Venus, at ilang mga kabataan ay napapaligiran ng pangalawang elder at ilang iba pang miyembro ng pamilya Cabello. May dugo si Venus sa mga sulok ng kanyang bibig at malubhang na sugatan. Tumingin si Venus sa lalaking nasa mid-50s na nakatayo sa harapan niya at umungol, "Huwag mong ipilit ang swerte mo, second elder. Hindi ako papayag. Haha, sa tingin mo ba ganoon din ang lahat noong nasa labas tayo, second mistress? Napakaraming araw na tayo sa lugar na ito, at baka matagal nang namatay ang tatay mo at ang iba pa." Ang pangalawang elder ng pamilya Cabello ay tumawa ng mayabang, na mukhang labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. "Hindi mo ba naiintindihan? Nagbago ang lahat pagkatapos nating makapasok sa bagong lugar na ito. Bukod sa napakalaking sukat ng kagubatan na ito at sa kawalan ng katiyakan ng pagtakbo sa iyong ama, ano ang maaari niyang gawin kahit na gawin natin? Isa na akong master sa pinakamataas na antas ng Diyos, at ang iyong ama ay hindi makakapantay sa akin kahit na dumating siya. Ang kanyang wakas ay kamatayan lamang sa pamamagitan ng aking mga kamay." Nagdilim ang ekspresyon ni Venus nang marinig ito. Totoo na ang pangalawang elder ng pamilya Cabello ay nakapasok sa first grade ultimate god level hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok sa lugar na ito. Ano ang magagawa ng kanyang ama kung dumating siya? Matatalo kaya niya ang isang kalaban sa ultimate god level? Gayunpaman, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan ang matandang ito na kaedad ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, siya at ang kanyang mga kapatid na babae ay kinilala ng publiko bilang ang 3 gintong bulaklak bago sila pumasok sa kaharian na ito. Hindi sila pumayag na pakasalan ng sino man sa buong taon, kahit na maraming mahuhusay na young masters ang humabol sa kanila. Paano niya mapapangasawa ang isang kasuklam-suklam na matanda gayong hindi pa niya nakikilala ang para sa kanya? Kinagat niya ang kanyang kaakit-akit na pulang labi at nakasimangot na sinabi, "Second elder, maganda ang pakikitungo sa iyo ng pamilya namin ni Cabello noong isa ka sa amin. Hindi ko akalain na magiging ganito ka pala. Haha, anong problema ko? Ang mga taong ito ay aking pinagkakatiwalaang aid at ako ang nag-promote sa kanila, kaya handa silang sumunod sa aking pamumuno." Kabanata 1679. Ang pangalawang elder ay tumawa at sinulyapan ng dosenang mga master sa paligid niya bago siya nagsalita ng malakas, at saka, ang mga magagandang babae ay isang ginoo na hangarin. "Kapag nakapasok na ako sa pangalawang grade o third grade ultimate god level, ang iyong panganay at bunsong kapatid na babae ay sasamahan ka sa pagiging babae ko. Ang 3 gintong bulaklak ay maglilingkod sa akin ng mabuti." He balled his fist tightly as his mic and remarked, "Lahat sa pamilya Cabello ay susunod sa akin. Hayaang umunlad ang sumunod sa akin, habang ang lumalaban sa akin ay mamamatay. Iisa lang. Nagtatapos para sa mga tumatangging sumunod sa akin kamatayan." Tama. Dapat ay nagbago na si Master Cabello mula pa noon, at dapat ang aking amo ang mamumuno. Idineklara niya ang isang lalaking nagpapangiwi habang nakatayo sa tabi ng pangalawang elder. "Dati, maganda ang pakikitungo ng pamilya Cabello sa aking amo, ngunit sa tuwing may magandang mangyari, ang unang pumapasok sa isip nila ay ang unang elder, si Kevin Cabello haha. Hindi ba't dahil lang sa pangalan ng aking amo na Cabello at isa siyang tagalabas na may ibang pangalan? Tama, lagi nilang sinasabi na maganda ang pakikitungo nila sa akin, pero ano ang nangyari sa huli? Lagi nilang iniisip ang unang nakatatanda sa tuwing may darating na magandang bagay." Malamig na tumawa ang pangalawang elder at sinabi sa mga kabataan ng pamilya Cabello na nauna sa kanya, "Sana ay alam ninyo kung paano haharapin ang maselang sitwasyong ito at huwag nang lumaban, o kamatayan na lang ang natitira sa inyo. Kung makuha ninyo ang pangalawang ginang para sa akin, baka palayain ko na kayo at buhayin kayo. Paska lang, maraming magaganda at kabataang babae dyan kung gusto mo sila. Higit pa rito, gaano kahirap para sa iyo na makakuha ng isang magandang babae na may katayuan mo ngayon? Bakit mo ipinipilit na makuha ang iyong mga kamay sa aming pangalawang ginang? Ito ay kabalbalan. Tahol ng isang binata mula sa pamilya Cabello.
Habang napapaligiran ang mga kebelo at mahigit 100 sa kanila ang nasawi, wala ni isa sa kanila ang nagplanong sumuko kahit na nasa ganoong katakot-takot na sitwasyon. Haha, totoo yan. Tumawa ng malakas si Asuka bago sumulyap kay Venus na may mapanlinlang na ekspresyon, at sinabing, gayunpaman, hindi marami sa kanila ang kasing ganda ng 3 batang mistress mula sa iyong pamilya kebelo. Nakalulungkot na ang iyong panganay na batang babae ay nakipagrelasyon noon sa binata mula sa pamilyang White. Bagamat naghiwalay na sila, tiyak na natutulog siya sa kanya at ang pangalawa ay mabait pa rin sa kanya, naghihintay sa akin ang mga birhen. Galit na galit sa kanyang mga salita, ang binata ay may galit na umuungal, bastard. Nagpapakamatay ka. Dahil sa galit, sumugod si Asuka sa isang iglap at inilagay ang kamay sa leeg ng lalaki. Sa isang malakas na pagpisil, napatay ang lalaki sa isang maririnig na snap. Pinsan kapatid. Nabigla si Venus nang mapanood niya ang pagkamatay ng kanyang pinsan. Pinagbabato ng mahigpit ang kanyang kamao. Sinugod niya si Asuka. Haha, plano mo akong talunin kapag nakalusot ka na sa peak stage ng totoong god level. Nakangiting umiwas si Asuka habang nakaharap sa atake ni Venus. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa mga kamao at sinalubong ang pag-atake ni Venus nang hindi man lang ginagamit ang kanyang chi. Thum! Isang bahagyang namamanhid na tunog ang maririnig tulad ni Venus. Nakitang lumilipad pabalik sa susunod na segundo. Ang dugo ay bumulwak sa kanyang mga labi, at ang kanyang orihinal na maputlang mukha ay lalong namutla. Kabanata 1680. Nang malapit nang bumagsak si Venus sa lupa, gayunpaman. Whoosh! 2 figure ang sumugod habang hawak siya ng isa sa kanila. Ang baywang na nagpapahintulot sa kanya na mapunta ng ligtas sa lupa. Sa sandaling napagtanto ni Venus na ito ay si Jack, siya ay nataranta at namula nang makatayo siya. Si Jack naman, kumuha siya ng healing pill gamit ang pitik ng kamay at ipinasa kay Venus. MS. Venus, ang tabletang ito ay makakatulong sa paghilom ng iyong mga sugat. Ipaubaya mo na lang sa amin ang iba. Sige, salamat, Young Master Jack. Ininom ni Venus ang tableta sa kahihiyan at sa wakas ay napagtanto na ang kausap ay ang kanyang ama. Agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Alejandro at sinabing, sa wakas ay nakilala na rin kita, ama. Labis akong natakot na may mangyari sa iyo. Nakarinig ako ng mga chismis na ang Panginoon ng pamilya Canmore ay nakapasok na sa pinakamataas na antas ng Diyos ng maaga, at natakot ako na. Maraming tao sa lugar na ito ang nakalusot sa parehong antas din. Kanina, nakita ka ng mga tao at ang pangatlo kong kapatid na babae na hinahabol ng halimaw na halimaw. Nagtataka siyang tumingin sa paligid habang nagsasalita, nga pala, nasaan si third sister? May nangyari ba sa kanya? Huwag kang mag-alala, darating din ang iyong pangatlong kapatid na babae at ang iba pa mamaya. Oo, hinabol kami ng halimaw na hayop, ngunit salamat sa tulong ni Young Master Jack, nakatakas kami sa panganib. Tumingin si Alejandro sa kanyang anak na babae at natahimik. Sa kabutihang palad, siya at ang iba pa ay nakakuha ng oras upang masaksihan ang lahat ng una, mas masahol pa kung dumating sila mamaya. Baka hindi na rin niya makita ang kanyang anak. Nagulat ang pangalawang elder nang makita niyang sabay na sumulpot sina Alejandro at Jack, at naningkit siya sa nakita. Gayunpaman, ang pag-iisip ng kanyang bagong natuklasang lakas sa pakikipaglaban at kung paano siya umunlad ay naging mas kumpiyansa sa pangalawang elder. Nagsalita siya na may ngiti sa labi, matagal na, Alejandro Cabello. Hindi ko akalain na dadaan ka. Huminto muna si Asuka bago siya nagpatuloy, buti naman at dumating ka na, hindi nakita kailangan pang hanapin sa buong lugar. Ngayong nandito ka na, kailangan na lang kitang patayin para maging Panginoon ng pamilya Cabello. Siyempre, kung handa kang talikuran ng posisyon at pakasalan ako ng 3 mong anak, iisipin kong buhayin pa kayo. Hindi ko akalain na magiging ganoon ka pala tao, Asuka lang. Noong nasa pamilya ka pa ng Cabello, masunurin ka dahil hindi kasing galing sa akin ang iyong husay sa pakikipaglaban at lakas sa pakikipaglaban. Sinong mag-aakala na maipapakita mo ang iyong tunay na kulay kapag nakalusot ka pa lang sa first grade ultimate god level? Ako, si Alejandro Cabello, talagang may underestimated ka. Single ni Alejandro, sa sobrang galit na naging berde ang mukha. Gusto mo bang ipakasal ko sa iyo ang 3 kong anak na babae? Nagbabakasakali akong sabihin na isa kang baliw na may hindi makatutuhanang mga pangarap. Haha, napakatigas pa rin ng ulo mo. Dahil nandito ka at ang binatang ito mula sa pamilyang White, papatayin ko kayong dalawa. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na labanan ako pagkatapos nito. Tumawa si Asuka at iniunat ang isang kamay niya, at isang light golden chi ang lumabas mula sa kamay niya. Saka siya ngumiti kay Alejandro. Nakikita mo ba ito?
Ito ang golden chi ng isang first grade ultimate god level. Naiinggit ka ba sa akin para dito? Binibigyan kita ng huling pagkakataon, at agad akong kikilos kung mananatiling matigas ang ulo mo. Ang sanggit mo talaga. Malamig na ngumiti si Alejandro at iniunat din ang isang kamay, kung saan ang chi ng parehong light gold na kulay ay lumundag sa ibabaw ng kanyang palad. Ikaw, nakalusot ka na ba sa ultimate god level? Huminga ng malalim at kuminang si Asuka nang mapansin ang light gold chi sa mga kamay ni Alejandro. Noong miyembro siya ng pamilya Cabello noon, pareho siya ng husay sa pakikipaglaban gaya ni Alejandro, at pareho silang nasa peak stage ng tunay na antas ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas mababa kumpara kay Alejandro. Dahil may medyo makapangyarihang unang Elder Cabello, iyon ang dahilan kung bakit hindi siya naglakas loob na kumilos nang wala sa lugar. Inisip niya noong una na hindi magiging kaparehan niya si Alejandro kapag nakapasok siya sa first grade ultimate god level. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakamit na ni Alejandro ang first grade ultimate god. Nagdulot ito ng pagkawala ng buong kumpiyansa sa kanya dahil palagi siyang pinipigilan ni Alejandro. Hindi nagtagal, isang mahina ngunit mabangis na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Paano kung nakalusot ka na? Ang martial art technique na nakuha ko sa pagkakataong ito ay baka hindi matalo sa meron ka, kaya matigas pa rin akong mag-crack. Ang mga pinagkakatiwalaan ng pangalawang elder ay nag-aalala sa una, ngunit sila ay nakahinga ng maluwag nang marinig nila ang kanyang Please sinabi. subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.